Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostles, walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masisiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurain ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, uulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo sa iyong ay yung ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumatay ng katawan, ngunit hindi nakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi pa pinagbibili ang mga maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng iyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pag nilayan natin bilang Romano Katoliko, sa Ebanghilyong ito, itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kahalagahan ng tapang at katatagan sa pananampalataya. Tinutukoy niya na ang isang alagad ay hindi hihigit sa kanyang guro, at gayon din ang isang alipin sa kanyang Panginoon. Ang pagnanais na matulad sa ating Panginoon, Jesus ay hindi lamang sa kabutihan at sa kabanalan, kundi pati na rin sa pagtanggap ng mga pag-uusig at pang-aalimura. Kung si Jesus mismo ay tinawag na Beelzebul, tiyak na tayo rin bilang kanyang mga tagasunod ay haharap sa mga pagsubok. Ngunit sa kabila ng mga hamon at panganib, iniuudyok tayo ni Jesus na huwag matakot. Ang tunay na kalaban ay hindi ang mga pumatay ng katawan, kundi ang nagbabanta sa ating kaluluwa. Pinapaalala niya sa atin ang dakilang pagmamahal ng Ama sa langit. Kahit ang mga maya na ibinibenta ng napakamura ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kaya't lalo na tayo na higit na mahalaga kaysa libu-libong maya ay kanyang iingatan at aalagaan.
Ang huling bahagi ng Ebanghelyo ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagkilala kay Jesus sa harapan ng mga tao. Ang sinumang tapat na kumikilala sa Kanya ay kilalanin din niya sa harapan ng Ama sa langit. Subalit, ang pagtatwa sa Kanya ay magdudulot ng pagkakait ng pagpapala ng Ama. Sa ating buhay, madalas tayong humaharap sa mga pagsubok at takot. Sa mga pagkakataong ito, naway maalaala natin ang mga salita ni Jesus. Huwag tayong matakot sapagkat tayo'y mahalaga sa Diyos. Maging matapang tayo sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng tunay na buhay at kaligtasan sa piling ng Ama. Naway magsilbing inspirasyon at gabay sa atin ang Ebanghelyong ito upang patuloy na magtiwala at manalig sa Diyos sa kabila ng anumang pagsubok na ating kinakaharap. Sa muli, hinihinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagninilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal sa Diyos sa lahat ng tao. Amen.